Isa po sa mga pinakahihintay na kaganapan dito sa mundo ng cryptocurrency ay ang opisyal na Pi Network mainnet launch ngayong February 20, 2025. Alas 8 po ng umaga, UTC time po yan. Marami pong Pinoy ang naging bahagi ng project na ito. Nagmina po ng Picoin gamit lamang ang kanilang smartphone at ngayon sa unang pagkakataon ay magkakaroon na ng pagkakataong magamit at maipalit ang mga naipong tokens na ito. Pero sa kabila po ng excitement ay may isang mahalagang tanong na dapat pong pag-isipan. Babagsak ba ang presyo ng Picoin pagkatapos ng mainnet launch? Maraming dahilan kung bakit maaaring mangyari ito at dapat po itong paghandaan ng bawat Picoin holder. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang tatlong pangunahing dahilan kung bakit maaaring bumagsak ang presyo ng Picoin matapos po ang mainnet launch. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, simulan po natin sa pinakaunang dahilan. Yan, ang early miners profit taking. Magbebenta ba ng malakihan ang mga naunang nagmina? Kaya yan, alam naman natin na maraming early adopters o unang miners ng Picoin ang naghintay ng halos 5 taon para lamang sa pagkakataong ito. Simula pa noong taong 2019, masigasig po nilang minina ang Picoin ng walang ginastos na pera, kundi oras at tiyaga. Ngayon, ito ang kanilang unang pagkakataon upang kumita mula sa kanilang naipong coins. Pero, ano ang epekto nito sa market? Kapag nagbukas ang mga crypto exchanges para sa Picoin, posibleng magbenta ng maramihan ang mga unang miners upang kunin ang kanilang kita. At kapag napakaraming nagbebenta kumpara sa mga bumibili, babagsak ang presyo ng isang cryptocurrency. Sa madaling sabi ay marami pong early Pi holders ang maaring magbenta agad ng kanilang Pi coins para makuha ang halaga nito sa tunay na pera. At kapag napuno po ang market ng sellers na ito, maaring bumaba ng malaki ang presyo ng Pi coin. Ayan. Pangalawa ay ang masamang track record ng airdrops. Ayan, kung babalikan natin ang kasaysayan ng crypto, halos lahat ng cryptocurrency na ipinamahagi ng libre sa pamamagitan po ng airdrop ay nauwi sa pagbagsak. At ang tanong ay bakit? Ito po ay dahil karamihan sa mga nakatanggap ng libreng tokens ay walang personal na puhunan sa project at mas gusto po nilang ibenta agad ang kanilang hawak para sa instant na kita. Dahil dito ay posibleng maraming Picoin holders ang agad na magbebenta ng kanilang tokens sa sandaling magsimula ang trading sa mga exchanges. Kapag marami pong nagbebenta kaysa bumibili, bumabagsak ang presyo ng isang asset. At ito po ang eksaktong senaryo na maaaring mangyari dito kay Picoin pagkatapos ng mainnet launch. Tandaan, hindi lamang po ito haka-haka. Marami ng cryptocurrencies na bumagsak matapos ang kanilang airdrop distribution dahil karamihan po ng mga holders ay hindi po talaga long-term investors, kundi mga naghahanap lang ng mabilisang kita. Kaya tanong natin, ano ang pagkakaiba ng Picoin sa iba pang airdrop-based crypto projects? Yan, kung walang sapat na demand para sa Picoin, posibleng sumunod ito sa yapak ng ibang mga bumagsak na airdrop tokens. Pangatlo, ayan, lack of real-world utility. Kakulangan po sa totoong gamit o utility ng Picoin. Ang isang cryptocurrency ay nagiging matibay at mahalaga kapag marami po itong gamit sa real world. Ibig sabihin ay dapat may malawak na ecosystem, maraming gumagamit at aktwal na mga application na nagpapataas ng demand sa token. Sa kaso po ng Picoin ay may kakulangan pa rin sa tunay na utility nito. Oo, may ilang mga P2P transactions or peer-to-peer na payments na posibleng gawin gamit ang Picoin. Pero bukod dito, wala pa itong malawak na application sa tunay na ekonomiya. Bagamat may mga dApps or decentralized applications na ginagawa sa Picoin, Pi Network, kaunti pa lamang ang nakakaalam at gumagamit nito. Kung wala pong sapat na adoption o paggamit sa real world, ang isang cryptocurrency ay nagiging pansamantalang hype lamang. At kapag nawala ang hype, babagsak ang presyo nito. Kaya ang malaking tanong ay makakahanap ba ng sapat na use case o gamit ang Picoin upang mapanatili ang halaga nito?
Kung hindi ito magtatagumpay na makakuha ng sapat na adoption, maaaring bumagsak po ang presyo ng PiCoin matapos ang initial hype ng mainnet launch. Ngayon, ay ano naman ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors na interesado rito kay PiCoin. Yan, para sa atin, yan, lalong-lalo na yung mga nagmina dyan ng PiCoin sa loob ng maraming taon. Ito po ay isang wake-up call. Kung ikaw po ay isang long-term believer dito kay PiCoin, ay baka mas makakabuting pag-aralan mo muna ang galaw ng market bago agad ibenta ang iyong PiCoins. Kung balak mong bumili ng PiCoin sa exchange, maging maingat po sa hype at alamin muna kung paano po ito gagamitin sa totoong buhay bago mag-invest ng malaking halaga. Kung ikaw naman po ay naghahanap ka lang ng quick profit, siguraduhin mong nauunawaan mo ang market risk dahil maaring bumagsak agad ang presyo matapos ang initial trading period. Kaya laging tandaan, ang cryptocurrency market po ay volatile at ang presyo ng isang coin ay nakasalalay sa supply, demand at saka real world adoption. At ayan, bilang panghuli, ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Yan, base po sa ating napag-usapan dito, ay may malakas na posibilidad na bumagsak ang presyo ng PiCoin pagkatapos po ng mainnet launch nito. Lalo na kung maraming unang mga miners ang magbebenta talaga agad ng kanilang PiCoins. At maliban dito ay kung mauulit po ang masamang kasaysayan ng airdrop cryptocurrencies at hindi pa nagkakaroon ng sapat na real world utility ang PiCoin. Ngunit hindi pa rin natin masasabi na siguradong babagsak ito. Kung magkakaroon po ng sapat na adoption, partnership at saka real-world use cases ang Pi Network, maaari po itong maging matagumpay sa hinaharap. Kaya sa ating mga Pinoy, para po sa atin na mga Pinoy crypto traders at investors, maging matalino po tayo sa ating mga decision at huwag po tayong magpapadala sa hype at palaging mag-research at magsuri bago po mag-invest o magbenta. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.